1990 ang huling gumalaw ang East Bohol Fault sa lakas ng magnitude 6.2. Ang paggalaw naman ng fault kahapon katumbas umano ng 32 Hiroshima atomic bombs. Balita hatid ni Steve Dailisan. Halos 4 na beses na taas ng Mount Everest. Ganyan daw kalalim ang 30 kilometers na epicenter ng magnitude 7.2 na lindol na tumama sa Bohol. Ang magnitude 7 ay may enerhiyang katumbas ng 32 Hiroshima atomic bombs. Kaya kahit malalim ang epicenter, nagdulot ito ng hanggang intensity 7 na lakas ng pagyanig sa Bohol at Cebu. Naramdaman din ang yanig sa iba pang kalapit na rehiyon ng probinsya. Tumagal ito ng ilang minuto na sinundan ng mga aftershocks. Sa lakas ng lindol, maraming luma at nagaganda ang simbahan. Bahay, gusali at iba pang estruktura ang gumuho. Hindi pa mabilang na sasakyan ang nabagsakan. May mga naguhuan, may mga nasaktan at nasawi. Sa tindi ng pagyanig, takot ang bumalot sa marami. Ang mga bato ay may energy. Pag napunit yung bato, it will release an energy. Ngayon, yung pagkaramdam nyo sa ibabaw ay magkakaroon muna ng vertical muna. Pag malapit sa epicentro, mararamdaman ng tao vertical muna, and then susunod, mas mahaba ay horizontal. Kadalasan yung horizontal shaking, ang mas matagal kasi ito, ang mas nakakasira ng mga building. Ayon sa mga geologists ng PHIVOLCS, yung naganap na paggalaw sa bahagi ng East Bohol Fault ay bunga ng tinatawag na compression o yung malakas na puwersa na nagtulak sa bahagi ng Visayas Block at ng Mindanao Block na nagresulta sa tinatawag na thrust compression. Halimbawa, ito yung mismong East Bohol Fault dahil sa malakas na puwersa, nagkaroon ng thrust compression, umangat yung bahagi ng lupa. Pero hindi pa nila masabi sa ngayon kung visible yung rupture o yung mismong pag-angat ng lupa yun sa mismong ground surface dahil kinakailangan pa rin nilang magsagawa ng survey dun sa 40-kilometer stretch ng fault line para makasiguro. Dahil may bulubundok yung bahagi ang East Bohol Fault, importanteng maisagawa ang aerial survey. We want to confirm kung talagang may mga earthquake-induced landslide doon. Inuga mo yung bundok, siyempre kung magkaroon ng mga fractures, cracks, mag-loosen yung material. Sa ulan, pwedeng dumami yung magkaroon ng landslide. Minomonitor ng PHIVOLCS sa aktibidad ng mga fault, pero wala pang teknolohiyang makakapag-predict o makakapagsabi kung kailan ito magdudulot ng pagyanig. Kaya importanteng handa sa lahat ng pagkakataon. Sa Shake, Rattle and Learn Earthquake House Simulator ng MMDA, mararamdaman ang Intensity 4 at 5 na pagyanig. Sa Intensity 4, umaalog na mga painting at ceiling fan. Sa Intensity 5, pati pinto, lumuyugyug na. So dapat, nabalansin na kayo. Tapos tatakpan yung ulo nyo. Kapag Intensity 6, maaring na raw mawala ng balanse ang mga tao na naglalakad at magdudulot din ng pagbitak sa mga konkretong estruktura. Pag pumalo na sa Intensity 7 gaya ng naranasan sa Bohol, mapapakapit ka sa lakas ng pagyugyog at halos hindi ka na makakatayo at nagdudulot ng pagguho sa mahihina at lumang estruktura. Bago ang lindol huling gumalaw ang East Bohol Fault taong 1990 sa lakas na magnitude 6.2, may tuturing itong independent fault o walang karugtong na fault sa Visayas kaya hindi makakaapekto sa mga fault line ng Negros, Masbate, Leyte at Panay. Wala raw dapat ipangamba sa banta ng tsunami dahil nasa lupa ang fault line. East Bohol Fault ay nasa lupa, inland. So kahit mag-rupture yan, magkaroon ng vertical displacement, wala ka namang dagat na pwedeng i-disturb. So hindi siya magkakaroon ng tsunami. Pwede lang magkaroon ng tsunami, for example, kunyari malakas ang lindol at magkaroon ng submarine landslide. Kung may submarine landslide, yun pwede rin mag-cause ng tsunami. Parang yung sa Negros. Di man lumikha ng tsunami, ipinaalala ng PHIVOLCS ang color coding para sa tsunami alert. Berde ang inilabas nila na ibig sabihin walang banta ng tsunami. Paalala at pagbabantay naman kung kulay dilaw. Kulay orange kung may bahagyang pagbabago sa antas ng tubig sa baybaying dagat. At mapaminsalang tsunami naman ang nakaamba kung code red na nangangailangan ng agarang paglikas. Steve Dailisan, GMA News.